Lumabas sa investigasyon na kulang-kulang ang mga dokumento ng ilang luxury cars ng mag-asawang Diskaya. Walang katibayan ng pagpasok ng ilang sasakyan dito sa bansa kaya posibleng smuggled daw yan. Narito ang report ni JC Cosico. Binusisi kamakailan sa Senado kung saan nabili ng mag-asawang Diskaya ang mga luxury car na ito. Saan mo binili? Sa dealer po. Dito sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Pero sa pagsisiyasat ng Bureau of Customs, napag-alamang kulang-kulang pala ang mga dokumento nito. Lumalabas na 8 sasakyan na walang certificate of payment at walang import entry, kaya pinaghihinala ang smuggled. Kabilang dyan ng 1 unit ng Rolls-Royce at 2 unit ng Mercedes-Benz. 7 sasakyan naman na may import entry documents pero walang certificate of payment. Habang 14 ang kompleto ng dokumento pero sisilipin pa rin ng BOC. Binigyan ng 15 araw ang mga Diskaya at consignee ng mga sasakyan para magpakita ng mga dokumento at patunayang tama ang buwis sa kanilang binayaran. Kung hindi, i-issuehan ng warrant of seizure and detention ng mga sasakyan at isa sa ilalim sa forfeiture proceedings. Yung tinatawag na burden of proof o yung pagpapatunay ay nasa sa kanila. Pero giit ng kampo ng mga Diskaya, lehitimo at nabili ang mga sasakyan sa mga authorized car dealers sa bansa. Nung binili ng Diskaya yan, buyers in good faith sila. Kung may problema man sa pagpasok, hindi ho namin problema yon. Problema ho yun ng car dealer. Dati na rin nilang sinabi na handang magbayad ang mga Diskaya sakaling makitang kulang ang binayaran buwis para sa luxury cars. Pero ayon sa BOC, Pag more than 30%, hindi na po pwede. Kasi considered smuggled na may fraud na po yun. pero paano nga bang nakalusot ang mga sasakyan? Ayon sa BOC, higit 10 empleyado nila, kabilang ang ilang appraisers, examiners at division heads, ang itinuturing na persons of interest. Pagpapaliwanagin sila kung bakit nakalusot yan kahit kulang ang mga dokumento. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.